Ipinaliwanag din niya na nadala siya sa pagtatanggol sa kanyang girlfriend na aminado siyang hindi naging maayos ang paraan ng kanyang pagsagot. Doc, chill lang tayo comment section lang to. Ina ni Miss Raisa May Dizon abay na sasangkot sa isang intriga patungkol sa isang doctor content creator. So ano nga ba ang patungkol or ano nga bang nilalaman ng isyong ito? Yan ang ating pag-uusapan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ito na, let's talk about this one mga kachika dahil isang bagong online controversy na naman ang pinag-uusapan ngayon. Kasi maraming netizen matapos umiikot sa social media ang komento ng isang doktor at content creator na si Adrian Insigne tungkol sa ina ng TV personality na si Raisa May Dizon. Kung unang tingin, parang simpleng comment section drama lang to, pero dahil sa mabilis talaga kumalat ang screenshot sa social media, nagkaroon ito ng mas malaking usapan tungkol sa respeto, pagiging maingat sa salita, at kung hanggang saan dapat pumunta ang isang tao kapag pinagtatanggol niya ang kanyang partner at ang pinakamainit na development. So ayon po sa post na ipinadala natin bilang source na report, sinabi ni Insigne or doktor na ito na naiintindihan niya kung bakit marami ang na-upset sa kanyang mga naging komento. Ipinaliwanag din niya na nadala siya sa pagtatanggol sa kanyang girlfriend na aminado siyang hindi naging maayos ang paraan ng kanyang pagsagot. Pero bago tayo pumunta sa apology, balikan muna natin kung paano nagsimula ang buong issue. Nagsimula umano ang kontrobersya sa isang komento ng netizen na nagsasabing hawig po ni mama ni Raisa. Sa unang tingin, maaaring ituring ng ilan na ordinaryong observation lang ang ganoong comment. Sa social media kasi, normal na para sa mga tao ang magkumpara ng facial features ng dalawang tao. Magkakawig ba ang mata, ilong, shape ng mukha, smile at iba pa. Pero nagkaroon ng ibang direksyon ng usapan nang tumugon si Insigne or itong doktor. Sa halip na baliwalain ang comment, hinamon umano niya ng commentator na mag-post ng larawan at sinabi niyang susuriin o i-assess ang facial features nito. At dito nagsimulang uminit ang comment section. Maraming netizen ang nakaramdam na masyadong matindi ang naging sagot kumpara sa orihinal na comment. Parang ganito ang naging reaction ng internet. Doc, chill lang tayo comment section lang to. Pero syempre kapag social media na ang involved, mabilis na magkakaroon ng sariling buhay ang isang issue. May mga nag-screenshot, nag-share, nag-react, may nagbigay ng sariling interpretasyon. At before you know it, naging malaking discussion na ang isang comment na maaaring ilang segundo lang ang sinulat, no? Bakit nga ba naging sensitive ang usapin? No, ang dahilan kung bakit naging sensitive ang issue, hindi lamang dahil may pangalan ng isang celebrity na nabanggit. Kasama rin sa usapan ang physical appearance ng isang tao at dito pumapasok ang malaking tanong ng mga netizen. Kapag pinagtatanggol mo ang taong mahal mo, okay lang bang gumante gamit ang itsura ng ibang tao? Para sa ibang supporters, understandable umano na matrigger ang isang tao kapag pakiramdam niya ikinukumpara o binabastos ang kanyang partner. Pero para naman sa ibang netizen, hindi kailangan na may isang taong ma-involve o madrag sa issue kung wala naman siyang kinalaman dito. Lalo na kung ang taong nadamay ay isang ina na hindi naman mismo bahagi ng original exchange. Sa apology po ni Doc Insigne, ito rin mismo ang naging punto niya. Sinabi niyang ang ina ni Raisa May ay had an absolute nothing to do with this. At doon po napagtanto na naging unfair ang kanyang response dahil maaaring magmukhang negatibo ang paghahambing sa ina ni Raisa May. Kaya naman sabi niya, nadala lang ako. Sa kanyang apology, sinabi umano ni Doc, no, I'm sorry reading my comments again. I understand why people were upset. Parang sa isang online controversy, malaking bagay ang pag-acknowledge na may naging mali sa paraan ng pagsagot. Hindi niya alam na sinabi na misunderstood ako. Sa halip sinabi niyang nambalikan niya ang kanyang sariling comment, naiintindihan niya kung bakit nagalit o na-off ang ibang tao sa kanya. At isa sa kanyang paliwanag ay nadala siya sa
nadala siya habang pinagtatanggol niya yung kanyang girlfriend. Ito ang naging malaking talking point sa issue. Dahil aminin natin, kapag mahal mo ang isang tao, minsan automatic ang reaksyon natin na protektahan siya. Pero sa kabilang banda, kahit good intention ang pinanggagalingan natin, hindi ibig sabihin na automatic ng tama ang paraan. At ayon sa isa sa mga lesson na makikita sa kontrobersyang ito, pwedeng tamang intention pero mali ang delivery. That's the Gen Z translation eh. Gets namin na pinoprotektahan mo siya, Doc, pero baka pwedeng soft launch muna ng self-control bago ang clapback. So, dahil po dito, may paghingi rin ng tawad para sa nanay ni Raisa. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng apology ni Doc Insigne ay ang paghingi niya ng sorry dahil sa nadamay ang ina ni Raisa May. Ayon sa kanyang paliwanag, wala raw talagang kinalaman ng ina ni Raisa May sa issue. Kaya sinabi niyang dapat hindi ito naisama sa kanyang response. Ito ang isang bagay na kapansin-pansin sa apology dahil hindi lamang niya tinutukoy ang kanyang girlfriend. Ina-address din niya ang taong nadamay sa kanyang sinabi. At dito na nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang mga netizen. May mga nagsasabing magandang bagay na humingi siya ng apology. Meron din naman nagsabing sana ay hindi na lamang umabot sa ganitong level ang issue kung mahinaho ng unang response. Maiba rin naman nagsabi na importante ang accountability kapag napagtanto mong mali o nakakasakit ka sa iyong pahayag. So dahil po dito, syempre, dahil kasi kung nagigets nyo po yung pino-point out ko kasi doon po sa post na yun, parang sinasabi ng netizen na yung girlfriend daw niya ay kamukha ng nanay ni Raisa May. Na bagay, ito yung pinaka-real talk dyan, na bagay na hindi natanggap ni Doc kasi kilala niya yung nanay ni Raisa May, yung itsura ng nanay ni Raisa May. Ang point po ng mga netizen is bakit kailangan mong ikagalit yung isang komento, 'di ba? At sinasabi niya dito, ang kanyang argument dito is parang pinagtatanggol at pinoprotektahan niya lang yung kanyang girlfriend. Na parang sinasabi niya in other term na hindi siya pumapayag na kamukha yun ng nanay ni Raisa. So what's wrong with that person? Ano bang mali doon sa nanay ni Raisa para ikagalit niya, 'di ba? So kaya naman hindi na rin po bago sa internet ang ganitong klase ng online debate. Kapag may mga controversial comments, automatic may dalawang kampo yan. May naiintindihan ko siya camp at may hindi excuse ang pagtatanggol sa girlfriend camp. Sa ilang online discussion tungkol sa issue, may mga netizen na nagsasabing hindi naman daw kailangan maging controversial ang simpleng paghahambing ng muka. May iba naman na nagsasabing ang problema ay hindi naman talagang original comment kundi ang naging intensify ng response. May mga nagtanong din kung bakit kailangan gamitin ang facial features ng ibang tao bilang bahagi ng isang argumento. At may nagsabi rin na may mabuting wag nang gawing personal ang isang simpleng social media comment. May isang malaking lesson dito, hindi lahat ng comment ay kailangan sagutin. Minsan, ang pinakamalakas na response ay iyong hindi mo pinatulan. Kasi sa internet, kapag pinatulan mong isang comment, hindi mo kontrolado kung saan pupunta ang conversation. Which is true, di ba? So, ito ang isa sa mga interesting part sa generation natin ngayon. Dahil, dati kapag celebrity controversy, kailangan pang hintay ng television news, newspaper, or entertainment program. Ngayon, screenshot lang, viral na. Isang comment lang, isang reply, isang repost, isang TikTok video, isang Facebook post, at boom! Nasa feeds na yan ng libo-libong tao. Sa ganitong environment, mas nagiging importanteng maging maingat sa bawat salita. Dahil kahit deleted na yung original comment, maaring may screenshot na. At kapag may screenshot na, good luck. Kahit i-delete mo, pwedeng nasa ibang phone na, ibang page, ibang group, ibang platform. Kaya nga madalas nating naririnig sa classic reminders ng Gen Z, think before you post. Bakit mas mabigat kapag public figure? Isa rin sa pinag-uusapan dito yung pagiging content creator at public personality ni Doc. Kapag ordinaryong taong nag-comment, maaaring hindi agad mapansin. Pero kapag mayroon kang public platform at followers, mas malaki ang posibilidad na ma-amplify ang iyong statement. At hindi ibig sabihin nito na bawal ka nang magkamali. Ang ibig sabihin lang, mas malaki ang impact ng words mo. Kaya kapag maraming tao ang nakatingin, bawat reply ay pwedeng maging bahagi ng public conversation. At kapag pinag-usapan ang physical appearance, family members, or personal relationship, mas kailangan talaga ng extra
discussion. Hindi lang to tungkol sa kung sino ang maganda. May mga online reaction na nag-focus sa taong tanong kung sino ba raw bang mas maganda, kung totoong may pagkakahawig ba ang mga taong pinagkumpara. Pero kung tutuusin, hindi naman yun ang pinaka-importanting issue. Hindi naman beauty contest ang pinag-usapan. Hindi rin kailangan magkaroon ng winner at loser. Ang mas malaking issue ay paano makikipag-usap online nang hindi kailangang mangdaon ng isang tao. Yan din po mismo yung pinopoint out ko.